haligi ng ating mga tahanan, ang ating Ama. Pero paano kung bigla na lang siyang umalis at hindi na muling magpakita? Katulad ng nangyari kay Ricardo at sa kanyang mga kapatid, abandonado ng kanilang ama sa nakalipas na 35 taon. Malaking siyang paglingon sa amin. Iniwan lang kami, hindi ko alam anong klase kaming tao para ganituhin. Huwag lang po kami mag-cross ang landas namin. Lintik lang talaga. Ayoko na mabuhay yung ganyan tao. Hindi ko alam kung paano kung makaganti dahil sino ang nanay ko. Mahigit 3 dekada na ang nakalilipas, pero ang galit sa puso ni Ricardo hindi pa rin humuhupa. Wala pa raw kasi siyang 10 taong gulang nung iwan sila ng kanyang ama para itanan ang kanilang kasambahay. Ang paglalaro lang daw ng basketball ng kanyang mga kapatid kasama ang kanilang ama ang tanging niyang alaala rito. Sa mga kapatid ko, naiingit talaga ako eh. Sa akin, wala. Madapya lang ng kamay niyo. Mayakap yun lang, okay na sa akin. Pero kahit kailan, hindi ko talaga yun nakikita ang ganun doon pa man. Ang masaklap pa, matapos silang iabandona, isinanla pa ng kanilang ama ang bahay nila sa South Cotabato. Lumaki si Ricardo nang palipat-lipat silang mag-iina ng tirahan sa Mindanao. Hanggang sa tinulungan sila ng kanilang tiyahin na makarating dito sa Dasmariñas, Cavite. Mula noon, ang nanay nilang si Edita ang tumayong ama't ina ng kanilang pamilya. Nagsumikap din daw ito para mapagtapos kahit man lang ng high school silang magkakapatid. Gusto niyang hanapin yung tatay ko para yung panunungkulan o yung dapat na para sa amin maibigay na hindi kami magkaganito. Ipinangako niya sa kanyang ina na hahanapin niya ang kanyang ama para muli silang pagharapin. Pero sa kasamaang palad, noong 2009, pumanaw si Edita. Parang naglalaro sa isip ko na gusto kong mahanap. Sana mapadali, pero kailan yun, hindi ko alam saan. Ngayong isa na ring ama, si Ricardo, pilit niyang itinataguyod ang kanyang pamilya sa paglalako ng fishball at kikiam. At pagpapakita ng kanyang talento sa pagtutrumpo sa mga barangay talent contest. Ipinapangako niyang hinding-hindi raw niya tutularan ang kanyang ama. Gusto ko po ituturing na mabuting ama, haligi ng tahanan. Gagawin ko. Ayaw kong maging katulad ng tatay ko. Sobra talaga eh. Sa aming pagtatanong-tanong sa mga kamag-anak nila sa Mindanao, nalaman naming dito na pala sa Surigao City nakatira ang ama ni na Ricardo. Si Mang Ruperto kasama ang kasambahay nila noon na kanyang itinanan. Ayon kay Mang Ruperto, minahal naman daw niya ang ina ni na Ricardo pero umabot na raw sa puntong hindi na talaga sila nagkakasundo. Hindi ko makayang yung ugali niya. Parang naandi rin ang asawa niya. Kaya hindi ko nakatiis. Umalis ako. Sinubukan din daw niyang hanapin ang mga ito sa dati nilang bahay sa South Cotabato. Ngunit hindi na raw niya nakita pa ang mga ito. Hinahanap ko sila doon. Parang nalungkot din ako sa pamilya ko. Kaya gusto ko, kunin ko sila lahat. Kaya nitong Biyernes, isinama namin si Mang Ruperto sa Maynila para muling makaharap ang kanyang anak na si Ricardo. Hindi ko masabi po kung mapatawad niya ako. Kung mapatawad niya ako, maraming salamat.
Samantala, hindi naman inasahan na nung araw ding yon, tiyempo namang bumisita rin kay Ricardo ang bunso niyang kapatid na si Reynaldo. Mahirap kasi na wala kang tunay ang pamilya. Hindi mo talaga maanong kung sino ang dapat mo lapitan. Wala matutungan. Wala kami halos kamag-anak dito. Kaya ganito na lang. Nagsisikap na lang kami para mabuhay lang. Sa muling pagkikita ng magkapatid, basketball ang kanilang bonding. Kasama ang uniko iho ni Ricardo na si Ace. Ang hindi nila alam, isang manlalaro pa pala ng basketball ang sabik na sumali sa kanila. Ricardo! Gusta? Yung papa mo. Hindi mo na akong kilala? Sa tagal na hindi nagkita ang mag-aama, hindi nila nakilala ang isa't isa. Ano si Rani? Gusto ba? Halos hindi na akong kakilala sa inyo. Kayo ba yan? Oo, dahil noon, siguro hindi nyo maano dahil sa mahabang buko noon. Hiniling ko na sa inyo, patawarin niyo. Tawar tayo. Kumari lang, patawarin niyo. Hindi ka naman talaga sinasadya yung pangyayaring yun. Siguro yun ang, kuwan ba, yung swerte ng tao. Hindi ko sa katatalayan na dito talaga. Sinamantala na ni Ricardo ang pagkakataong ilabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Halos pakamatay si mama. Pero dahil sa mga silingan, karoon siya lakas ng loob. Tatlo kaming bit-bit. Huwag mawala siya, saan kami pupulutin. Abot-abot, libot na namang Mindanao. Sa tinood lang. Sa pamasing nga makita mo. Pero tug-anan tapos tinood. Pagkita lang na, matay lisod lang wag ibaw sa inyo eh. Pero, sobra eh. Usap-usapin natin yung nakaraan. Yung ngayon lang nating kusgutan ba? Nalipay kung dako nga na yung sitwasyon, basi magkatabang ko sa inyo. Dalhin ko kayo sa Rigaw. Ibang tamo. Masayad, paano sila matabang? Lalo itong ikaduha. Huwag gabi nga, ampo siya karon talaga na maayong kinabuhi. Pero ako, huwag ko ikasulti kasi inaani mapug ko. Huwag ko survive lang. Huwag asa mi dalunog sa mga agos ng dito lang eh. Dili pa, way ang tanag. Salamat ko nga. Ngayon nakita kang medyo bata-bata pa kayo. Kaya ako sa 62 naman ko. Basi ka may puli mo na ako sa Pero hindi pa, pwede ko yung mayak. Hindi ko kayo nayakap ngit-kailan. Ngayon lang. Ngayon ko lang kayo mayak. Hindi ko nakalimutan yung mga mukha niyo. Salamat. Kung nandito lang nanay ko, baka matuwa na sa... Hindi ko alam kung ano na itsura nung kung paano siya matuwa. Salamat sa inyo, ma'am, talaga. Maraming salamat. Parang nawala, ma'am, nang makita ko tatay ko. Nagdadalawang isip kong gawin mo kasi parang hindi ko talaga siya namukhaan talaga eh. Talagang hindi ko siya nakilala. Pero nang makita ko siya, hindi ko pala kayang gawin, ma'am. Tulog ng Diyos, nakita pa tayo. Hindi sukat nakalain na ngayong araw nito nga magkaharapan kami. Lalo na sana kung nandoon pa yung nanay nila. Para magpagpahingi ko pasaylo sa ginawa tawad sa kanya. Bago matapos ang araw, dinalaw ng mag-aama ang puntod ni Aling Editha.
kahiwagan ng pamilya, madalas nakasalalay sa balikat ng mga haligi nito. Kaya kapag sila mismo ang bumigay, nabubuwag ang pamilya. Pero gaano man kalalim ang sugat o katigas ang pusong iniwan, maaari pa rin itong palambutin ng pagpapatawad at pagmamahal. Mayakap ka